Usapang microphone muna tayo ngayon mga kaparikoy. At ito nga pala, ang Maono PM450S. Isang USB condenser microphone. Merong magandang dedicated software. Pwede gamitin sa PC, laptop, and also smartphone. Merong pang ibang mga features at higit sa lahat, yung presyo abot kaya lang. Pero ang tanong, pasado ba tong microphone na to mga kaparikoy para sa isang content creator na kagaya ko? At yan yung pag-uusapan natin sa video na to at aalamin natin kung okay nga ba talaga itong USB condenser microphone na to. Kaya kung interesado ka, tara, pag-usapan natin. By the way, simulan muna natin sa unboxing. Nga pala, yung ginagamit ko kaparikoy na microphone ngayon habang nagbo-voice over is ito ng PM450S. Anyway, ito na nga pala yung itsura ng box natin. Medyo mahaba yun o malaki dahil nga bundle series to mga kaparikoy. May kasama na kasi tayo dito ang mic arm. Mamaya makikita ninyo. Anyway, inside the box, unang-una agad nating makikita dito is yung ating pre na earphone. And then yung sumunod naman dito mga kaparikoy is yung mga user manuals. And then sa next layer naman mga kaparikoy, makikita natin dito yung kanyang shock mount. And then sumunod naman dyan is yung ating microphone itself, which is the PM450. And then sumunod naman dyan is yung ating metal pop filter. And then makikita na rin natin dito yung clamp ng ating mic arm. And then sa last layer naman, meron tayo ditong audio cable. By the way, meron na tayo ditong Type-C to Type-C and then Type-C to Type-A. May kasama na rin tayo ditong cable tie and then the last is yung ating mismong mic arm. Now, pagdating sa build quality nito mga kapare ko, usually yung pinaka-microphone natin ay combination ng metal and also plastic. Pero 95% metal yan and then 5% plastic dahil yung plastic side lang naman dito is yung kanyang volume knob. And then doon naman sa ating mic arm, the same lang din ng combination, plastic and metal. Anyway, daanan natin yung common and also general feature kapare ko ng microphone na to. Unang-una, pagdating sa polar pattern nito is naka-cardioid polar pattern tayo dito. Ibig sabihin, yung pinaka-sensitive na part ng microphone mga kapare ko is itong unahan na to, yung makikita natin na nakatapat sa ating pop filter. So, dapat dyan tayo magsasalita or dapat dyan nakaposisyon yung bibig natin kapag gagamitin natin to. At yung isa pang pinagmamalaki ni Maono dito ay meron na po itong DSP chipset. So, itong DSP chipset, madalas naman halos lahat ng mga microphone ngayon ay meron na neto, lalo na yung meron mga built-in software. Ito kasi kapare ko yung responsible pagdating sa audio quality and also audio enhancement. So, ito rin yung responsible kapare ko kung gusto nating manipulate yung audio na nasasagap ng microphone na to. For example, meron tayong i-apply na preset or kaya mode. At dyan papasok kapare ko yung pinaka-purpose nito dahil ika-calibrate nyo yung microphone na to para doon sa specific na setup or specific na preset na nilagay natin or sinet-up natin sa kanya. Mamaya kapag ginamit natin yung built-in software nito, may intindihan nyo yung ibig kong sabihin. Anyway, daanan natin ng mabilis lang mga kapare ko yung product overview nito at tingnan natin yung iba pang mga specification na meron to. Unang-una is yung ating mute and unmute sensor. So all you need to do is just tap yung mismong sensor mga kapare ko para ma-mute or unmute yung mic mo. And kung mapapansin niyo, meron tayo ditong RGB lighting pagdating sa microphone at pwede rin natin yung controlin using touch control. One tap kung gusto natin baguhin yung color na pinoproject ng RGB and then long press up to 3 seconds naman kung gusto natin baguhin yung kanyang light projection. Meron tayong breath mode, solid color and also meron din tayo ditong gradient mode. So dito naman sa volume knob natin, pwede natin itong gamitin para i-adjust yung gain ng ating mismong microphone. At pwede din natin itong gamitin sa ating live feedback. If gagamit kayo ng earphone or kayo ng headset, pwede rin natin i-adjust yung gain ng mga yon. And then ang maganda dito, meron na rin tayo ditong dual purpose light indicator. Bali, nag-i-interact siya kapare ko kapag binabago natin or ina-adjust natin yung gain ng mic. And then, nag-i-interact din siya kapare ko kapag ginagamit natin yung microphone. Yan nga lang kapag ginagamit niyo yung microphone, for sure, hindi mo makikita. And then sa pinakababang side nga pala nito mga kapare ko, makikita natin dito yung ating USB-C port and also yung ating audio port. So yes mga kapare ko, wala po tayong XLR port dito kasi USB microphone po ito. So mga kapare ko, gagawa tayo ng testing sa microphone na to. At unahin natin dyan itong ating quality check or sound quality check. So dito mga kapare ko, habang nagsasalita ako, nakaroll lang yung mismong microphone na to. Ibig sabihin, ano yung mismong napipick up niyang audio galing sa pagsasalita ko, yun lang din yung binibigay niya. Walang halong enhancement mga kapare ko. At yeah, direct to dito sa ating OBS which is sa PC natin at connected din dyan sa ating mismong camera. Kaya kung ano yung audio na naririnig nyo ngayon at kahit dun sa ating voice over kanina is original at wala po yung kapare ko na patong or kahit anong enhancement man lang. Lahat po yun mga kapare ko is raw. Now, what do you think about sa quality ng microphone na to? Okay ba siya or hindi habang nagsasalita tayo? So yung next testing naman natin dito mga kapare ko is noise cancellation. So currently mga kapare ko, naka-open yung aircon ko. Nandito sa may kanang side ko mga kapare ko at hindi po yan inverter. So kapag nagpapalamig siya or nandun na siya sa kanyang chilling process,
medyo maingay yung engine niya at ewan ko lang kung naririnig din nyo. And then currently umaga ngayon 5 AM at maririnig yung ibon dito sa taas. I don't know kung naririnig din nyo. Kung hindi, ibig sabihin maganda yung kanyang noise cancellation. And then i-open ko rin nga pala tong electric fan na nasa harap ko para marinig natin kung ano yung kaya niyang gawin kapag syempre may naka-open na electric fan. So i-try muna natin sa number 1. So currently mga kapare ko, yung naka-open yung electric fan, mapapansin niyo na gumagalaw na tong fake plants natin sa gilid. Ibig sabihin naka-on na siya at directly na nakatutok siya sa akin mga kapare ko. 45 degrees by the way. At yeah, okay ba yung kanyang sound quality or I mean yung kanyang noise reduction na tatanggal niya ba yung tunog ng hangin o kung hindi man, comment niyo naman sa ibaba kasi as of now, hindi ko yung naririnig. At ngayon naman mga kapare ko, naka number 3 na tayo dito and totally mga kapare ko, yung naririnig ko lang dito currently is itong electric fan. Sobrang ingay niya and I don't know if okay pa rin yung kanyang noise reduction para sa ganyang kalakas na hangin. Kung okay pa rin, hang ako dito sa microphone na to. Anyway, comment down below. Ngayon naman mga kapare ko, ang gagawin naman natin dito is proximity test. So dito mga kapare ko, itatry kong magsalita from malapit to malayo para makita natin kung ano yung magiging quality or performance niya if gagawin natin yun. Kasi usually ang identical kapag gagamit tayo ng microphone is, kung hindi ko nagkakamali, 5 inches mula sa bibig mo hanggang microphone. Ibig sabihin, ganoon lang dapat yung okay na layo para makuha natin yung full performance ng isang microphone. Ito yung testing natin. So ngayon mga pare ko ay nagsasalita ako ng malapit sa microphone. By the way, kagaya na sinabi ko, raw pa rin po yung ating setup dito. Wala pa akong binabago, hindi ko rin binabago yung gain dito sa kanyang volume at kung saan-saan pa. So fresh from the box, naka-setup to sa pinaka default settings niya. So ngayon naman mga kapare ko, ilalayo ko sa microphone natin around 13 inches yung layo ko sa kanya kung hindi ako nagkakamali. Approximately lang mga kaparekoy. So ang tanong, okay pa rin ba yung audio niya? Maganda pa rin ba? Nasasagap niyo pa rin ba yung sound ko? Or malabo na? Ano, okay ba or hindi? Comment down below. So next naman na itetest natin dito mga kaparekoy is yung kanyang directional accuracy. Kagaya ng sinabi ko, yung faller pattern nito is cargoed. Ibig sabihin, yung kanyang sensitive na part is itong part na to, itong nasa unahan, yung pinagsasalitaan ko ngayon. Ngayon, itatry kong magsalita dito sa gilid, sa kanang parte, kung okay ba yung kanyang mismong quality. Naririnig nyo pa rin ba ako? Malinaw pa rin ba or hindi? Comment down below. Kayo lang pala yung makakalam kasi hindi ko naririnig currently. Ngayon naman, tatry ko lumapit ulit sa gitna. Okay ba yung quality ulit ng ating mismong audio? Naririnig niya na ba tayo? Napipick up niya na ba yung sinasabi ko? And then, pupunta ako sa kaliwang part. Yan. Medyo gumalaw. At okay pa rin ba yung ating sound quality kahit nandito na tayo sa mismong left side niya? So ano sa tingin ninyo mga kapare ko? Okay ba siya or hindi? Comment down below. So dahil nga USB microphone to mga kapare ko, ay pwede nyo rin itong gamitin sa mga mobile phone ninyo. And yung naririnig nyo pong audio ngayon is galing kapare ko dito sa ating smartphone. So dito ako nagre-record, gamit-gamit din yung audio cable na kasama dito kapare ko sa ating PM450 bundle. At yung naririnig nyo po dito is direct na naka-record lang po sa ating voice recorder sa mismong device natin. Kaya wala po talaga dito kapare ko na enhancement pagdating sa kanyang sound. So ito yung pinaka-raw sound niya pagdating sa isang smartphone. Okay ba yung kanyang sound quality or hindi? Comment down below. Ngayon naman mga kapare ko, yung nakikita ninyo dito is yung ating Mauno Link. Ito yung application na tinutukoy ko sa inyo kanina na pwede natin gamitin para baguhin or i-enhance yung napipick up netong sound or pwede nating lagyan ng EQ, pwede na natin lagyan ng compressor at kung ano-ano pa, nandito na yun mga kapare ko. So usually, hindi ko lang alam kung mayroong mga third-party application na pwedeng gumana itong Mauno PM450 pero sa tingin ko meron din naman. So dito sa may scene part, makikita natin na meron tayo ditong mga iba't ibang pagpipilian. So currently, nasa original tayo and default sa original talaga yung pupunta. Makikita natin dito sa original, common lang yung pwede natin baguhin kagaya ng gain, master output level, headphone volume, monitor mix at kung ano-ano pa, yun lang naman. So pwede ka na rin dito mag-record and direct. But anyway, yung pinaka na gusto kong feature dito mga kapare ko is itong sa may scene mode niya. Dito kasi mga kapare ko, meron tayo pwedeng pagpilian ng mga preset settings. It depends kung saan natin siya gagamitin. Kagaya na lang netong broadcast mode. Kapag pinindot ko siya, mag-iiba kapare ko yung preset settings ng mismong mic. So, ibig sabihin, mag-a-adjust sa para sa isang broadcast setup. Ewan ko lang kung napansin niyo pero nagbago dapat yung boses natin habang nagsasalita dito. So, ito yung ating broadcast mode. Ano ba yung kanyang sound? Okay ba siya or hindi? And then, next naman dyan mga kapare ko is itong podcast mode. So, dito kapag pinindot ko yung podcast mode, mag-iiba na naman kapare ko yung atake ng ating mismong boses dito. So, mag-iiba yung output niya at for sure, dapat iba din yung maririnig nyo dyan na output. Kasi kung hindi, epic fail tong review. Hindi, joke lang. So, dito mga kapare ko, ito
yung kanyang podcast mode. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano siya pwedeng i-customize or pwedeng baguhin. Anyway, dito naman sa may sync mga kapare ko, kapag ginamit natin siya, meron siyang echo. Okay? Yan, nag-e-echo siya and then mamaya ipapakita ko na lang sa inyo kung paano siya i-change using this settings icon. Anyway, okay ba yung kanyang sound quality? Comment down below. Ngayon naman, pumunta tayo sa may game mode. So itong game mode mga kapare ko ay usually build for gamers out there or yung mga nag-i-stream. As you can hear, maririnig din nyo dito mga kapare ko na nag-iba yung kanyang noise reduction. So parang may maririnig lang kayo na background noise kapag nagsasalita ako kasi matik kapag hindi ako nagsalita kagaya neto, kinakancel niya kapare ko yung mga unnecessary sound na naririnig niya. By the way, habang nagre-record nga pala ako mga kapare ko, kanina pa rin po naka-on yung electric fan dito sa malapit sa camera ko dahil medyo nag-overheat yung camera natin. So, kinakailangan natin tutukan kapare ko ng electric fan para hindi siya bumigay habang nagre-record tayo. Kaya kung narinig niyo yung parang electric fan kanina, yan po yun. Pero don't worry, hindi naman nakadirect yung electric fan papunta sa atin para dun sa kanyang wind. Hindi niyo maririnig sa mic. As in, nakatutok lang talaga siya sa camera para syempre mapalamig niya yung camera natin. But anyway, okay ba tong game mode? Maganda ba siya? Ano sa tingin niyo? Comment down below. Ngayon naman mga kapare ko, kagaya ng sinabi ko sa inyo, pwede nyo pa rin baguhin or i-change kapare ko yung settings neto or i-adjust yung mga kinakailangan i-adjust sa kanyang audio settings. So paano gawin yun? Madali lang. Pumunta lang ulit kayo dito sa application. For example, gusto kong baguhin yung pagkakaroon ng noise reduction netong ating mismong game mode. Kinakailangan nyo lang i-click yung settings dito. And then dito mga kapare ko, i-click nyo lang yung new scene. And then dito pangalanan nyo lang, testing gaming. Yan, testing gaming. And then dito, kung pupunta tayo sa may baba, mapapansin natin meron dito nakalagay na equalizer. So dito, pwede nating baguhin yung high pass filter niya at saka yung kanyang EQ or yung kanyang voice EQ. So dito mga kapare ko, sa part na to, hindi ko na i-explain isa-isa mga kapare ko yung mga settings dito. Mas maganda mag-research na lang kayo at alamin niyo kung ano yung magandang voice settings pagdating sa inyo. Pagdating naman dito sa may EQ natin mga kapare ko, makikita natin dito yung low, mid, and high. So dito sa mga part na to, madalas natin itong pinag-uusapan sa mga video natin. Usually yung low, mid, and high ay nagre-represent yan kapare ko sa low frequency ng boses natin, sa mid frequency or yung ating vocal mismo, and then sa high naman is yung high frequency neto. Ibig sabihin dito natin madidistinguish kung okay ba yung kanyang low, medium, and high. Kung hindi naman, pwede nating i-adjust dito sa settings. Pero mga kapare ko, kulang pa tong settings na to. Dahil kapag pumunta tayo dito sa may signal option sa tabi ng equalizer, makikita natin dito mga kapare ko yung gate, depopper, compressor, limiter, easer, and also reverb. So itong mga option na to mga kapare ko for those na mahilig talagang magbuting-ding pagdating sa microphone, alam kong alam na ninyo tong mga to. Usually, ang madalas ko lang naman ginagamit dito is yung compressor mga kapare ko and the rest, hindi ko na ginagamit. At least dun sa mic na ginagamit ko mga kapare ko kapag nagbo-voice over tayo dun sa mga videos natin. Kasi currently, almost 3 days ko palang ginagamit itong mic na to kaya hindi ko pa siya nagagamit sa mga videos natin. But anyway, okay yung kanyang sound dito. So, kayo na lang bahala adjust ng mga settings na nandito, pwede nyo po yung baguhin. It depends on you. So dito mga kapare ko sa part na to, hindi na ako masyado mag-deep dive pero ito yung mga option na pwede nating baguhin dito sa microphone na to or pwede nating i-tweak. Kung meron kayong mga alam na mga preset settings, pwede nyo naman yung gawin dito or gamitin dito. At least hindi na kayo gagamit pa ng ibang third-party application. And then kapag satisfied na kayo sa nagawa ninyong settings or na-customize yung settings, click nyo lang yung save dito. And then as you can see, makikita na ninyo dito mga kapare ko yung mga scene or yung mga mode na ginawa natin. As you can see, nandito tayo, gamit-gamit natin yung testing. Pero yung pinaka-favorite ko talaga mode dito na hindi ninyo na kinakailangan pa ng adjustment is yung kanyang podcast mode. Yan. Itong podcast mode niya, mas nagustuhan ko kasi mas okay yung boses ko dito, mas buo, mas deeper ng konti, and then medyo less din yung mga P sound or yung mga pop sound, pero yung S sound niya, medyo rinig na rinig. Ewan ko lang kung naririnig din nyo dyan. But yeah, let me know mga kapare ko. And bago matapos mga kapare ko yung full review natin about sa microphone na to, syempre meron pa rin tayo ditong mga cons. So hindi ko na sasabihin yung mga pros dahil kanina ko pa sinasabi sa inyo. So sasabihin ko na lang sa inyo yung mga cons na kinakailangan nyo tandaan if bibili kayo ng microphone na to. Unang-una is yung kanyang nakakainis na mic arm. Ito, sobrang hirap niya kapare ko i-adjust. As in, tingnan nyo yung mga pag ina-adjust ko siya. Kinakailangan default yan, gumagana talaga siya kusang gumagana yung mukha ko kasi kinakailangan ko talaga siyang puwersahin. Yan. Kahit nandito yung girlfriend ko mga kapare ko, no? Pag nakita niya ako nag-a-adjust neto, parang iniisip niya taing-tae ako dahil, ba't daw hirap ako mag-adjust? Kasi ang hirap talaga i-adjust mga kapare ko, sa totoo lang. Dahil sobrang ganit niya. Unlike nga dyan sa ginagamit ko ng mic stand or ginagamit ko ng mic arm, mas madali or meron siyang loosen part dito or usually meron na siyang parang pre-lube, parang okay na siya, pwede ko siyang i-set up sa ganito, kusa na siya maglalak.
and then pwede ko siyang ibaba kung sana siyang maglalak, wala ako nagiging problema. So kung meron kayong budget pa, no, pwede kayong bumili nito, pero kung gusto niyo pagtiyagaan, no problem. Lagyan niyo na lang ng langis dito sa part na to. And then yung isa pa, which is yung nasabi ko rin kanina, yung wire neto. Hindi ganong kahabaan mga kapare ko. Maiksi talaga siya usually. At yung PC ko ito, nakikita nyo ngayon sa camera, and then ito lang yung microphone natin. At ang gusto ko sana tutuloy siya hanggang dito at ilalagay ko dito para maganda sana yung arrangement or yung cable management natin. However, hindi nga abot. Kaya binaypass ko na lang, pinadaan ko na lang dito sa may harapan ng monitor ko, which is syempre, pagdating sa cable management, kasi yung part na yon. Pero yeah, gawan nyo na lang ng diskarte, bilhin na lang kayo ng bagong wire. So mga kapare ko, yan lang yung full review natin about dito sa ating PM400S ni Mauno. So usually kung ako yung tatanong ninyo for the price, okay na to, pero pagdating sa audio quality, usually ang makakasagot niyan is kayo mismo. Kung narinig nyo na yung mga old videos natin, sa tingin nyo ba mas okay to na pangpalit dun sa microphone na ginagamit ko? Dahil kapag sinagot yung oo, check ko yan mga kapare ko, at kapag nakita ko talaga na mas maganda to, ito yung gagamitin ko. So IRP sa sure natin mga kapare ko. But anyway, for the price, just I said, okay siya, pero for the audio quality, ang makakasagot yan mismo is kayo mga viewer. Okay ba siya o hindi? Kasi para sa akin mga kapare ko, for the price, lagi yan naman ng batayan ko, okay na to kapare ko. Lalo na sa kanyang software na kasama na pwede nating i-adjust yung gain, i-adjust yung gate, at kung ano-ano pa dito sa microphone na to, which is para sa akin, plus points yon. Anyway, kung interesado ko yung bumili or kaya interesado ko yung i-check yung specification ng microphone na to, ilalagay ko po yung link dyan sa comment section down below. Yun lang. Maraming salamat. Peace out. Let's go.